Gumawa ang tao ng mga makina para mapadali ang buhay. Noong una, tool lang ang AI. Tumutulong ito sa pagsulat, sa pagsagot ng tanong, sa paggawa ng pictures, at sa paglutas ng problems ng mas mabilis. Akala ng maraming tao, mananatili lang itong katulong ng tao. Pero habang lumilipas ang panahon, may nagbago. Taon-taon, mas nagiging matalino ang AI. Mas mabilis, mas malakas. Unti-unti nitong nagagawa ang mga trabahong dati tao lang ang kayang gumawa. May AI na kayang gumawa ng art. May AI na kayang magsulat ng stories. May AI na kayang sumagot ng mahihirap na tanong sa loob lang ng ilang segundo. At dahil doon, maraming tao ang nagsimulang matakot. Dahil sa unang pagkakataon sa kasaysayan, gumagawa ang tao ng mga makina na kayang matuto ng mag-isa. Mga makinang hindi napapagod, hindi natutulog, at hindi humihinto sa pag-aaral. Ngayon, may mga kumpanya nang nagpapalit ng workers gamit ang AI systems. May mga factory na mas kaunti na ang tao. At kahit mga trabaho na dating akala ng lahat ay ligtas, unti-unti nang nagbabago. At iyon ang nakakatakot. Dahil ginawa ng tao ang AI para tumulong. Pero ngayon, maraming tao ang natatakot sa sarili nilang nilikha. May mga scientists na naniniwalang makakatulong ng malaki ang AI sa future. Pero may iba ring nagbababala. Dahil habang mas umaasa ang tao sa AI, mas kaunti ang mga bagay na ginagawa ng tao mag-isa. Unti-unting mga makina na ang nagdedesisyon. Ano ang papanoorin mo? Ano ang bibilhin mo? Ano ang paniniwalaan mo? At minsan, kahit kung paano ka mag-isip, at araw-araw, mas nagiging parte ng buhay natin ang AI. Sa phones, sa schools, sa hospitals, sa bangko, at kahit sa internet na ginagamit natin araw-araw. Unti-unting nagbabago ang mundo. Hindi dahil mas bumibilis ang tao, kundi dahil mas bumibilis ang mga makina. At baka, ang tunay na tanong ay hindi kung papalitan ba ng AI ang tao, kundi, ano ang mangyayari sa tao kapag mas kailangan na natin ang mga makina kaysa ang isa't isa.